Tayo po ay manalangin na mahal. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, Malapit ni Jesus, yung matamis, banal na presensya, yung pinadama sa amin. Maraming salamat, Malapit noon sa paglagis nyo sa mga pagkawitan, sa mga patotoo, sa mga awitin ng adults choir, children's choir, youth choir, isa lahat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, sa pagbibigay, salamat sa aking matatapat. Sa pag-aaral salita, Malapit ni Jesus, ko magpala, sa ganakin ako magawa, masalamat ko sa inyo. So nang dalangin namin ginagalang mga pastor. Bless us once again, O Lord, through your word. Aming sinasaway lahat gawa ng kaaway. I bind you of Satan in the name of Jesus. Timos, ang bilipandasan ng pusing Spirit, I command you in Jesus' name. Kasal, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Praise the Lord! The highest praise, glory, honor, and power, and thanksgiving to our dearest Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. I'd like to give double honor and respect to the beloved Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, the end time prophet, our loving God, and we always remember and cherish the blessed memories of our beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, a beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Nabati ko rin lahat ating beloved preachers, beloved co-workers, mga wait, mga nutog, ating mga webcast viewers, ganun din sa ating beloved in-laws, ating beloved Mr. Pogs, beloved Daddy, beloved Mami, sa kulang makasama, sa talod po. At sa inyong lahat, pinamahal, magandang hapon po, puri natin mahal na Panginoon. Kindly read, namahal, the book of Genesis, chapter 11, verses 1 up to 4. Genesis 11, 1 hanggang 4. At ang buong lupa ay isang wika at isang salita. At nangyari na kanilang paglalakbay sa silanganan ay nakasumpong sila ng isang kapatagan sa lupain ng Sinar. At sila'y nananahan doon at nagsangusapang, halikayo, tayo'y gumawa ng mga laryo at ating lutuing mabuti. At inari nilang bato ang laryo at ang beton ay inaring argamasa. 4. At nagsipagsabi, halikayo, magtayo tayo ng isang bayan natin at ng isang buog. At ang taluktok niyon ay aabot hanggang sa langit at magtaglay tayo ng isang ngalan. Baka tayo mangalat sa ibabaw ng buong lupa. Amen. One world government. Yan po ang ating topic. Isang gobyerno sa buong mundo. One world government. Yan naman yung gawain ng kaaway. Sa una pa man, sa aklat pa lang ng Genesis, na mahal, kaya mababasa natin yung the Tower of Babel. Yan po yung simula ng rebellion ng tao sa Diyos. That was the beginning of rebellion of man toward God. Yan, malinaw nga sa binasa natin. At ang rebellion na yan ay magaganap muli in the end times. Amen? Magkakaisahin muli. Yan talaga ang programa ng Diablo since the beginning. Magkakaisa ang mga tao to rebel against God para lumaban sa gobyerno ng Diyos. Yan po. Ulitin natin yan. At ang buong lupa ay isa ang wika. And the whole earth was of one language and of one speech. Isa lamang ang wika, isa lamang ang salita. At nangyari na sa kanilang paglalakbay sa silanganan, ay nakasumpong sila ng isang kapatagan sa lupain ng Sinar at sila'y nanahan doon. At pag usap-usapang, halikayo, tayo'y gumawa ng mga laryo at ating lutuing mabuti, at inari nilang bato
ang laryo at ang beton ay inaring argamasa. At nagsipagsabi, halik kayo, magtayo tayo ng isang bayan natin at ng isang moog na ang taluktok niyaon ay aabot hanggang sa langit. At magtaglay tayo ng isang ngalan, baka tayo mangalat sa ibabaw ng lupa. And they said, go to let us build us a city and a tower whose top may reach unto heaven. That is rebellion. Sa una pa lang sa pasimula pa lang ng mga tao, kumikilos na yung kaaway. Gusto nila magkaisa at magkaroon siya ng pangalan na magtayo ng tower na aabot sa langit. Di ba? So malinaw yan na they want to make a name for themselves. Gusto nila magkaroon ng sariling pangalan nila. That is pride. Pagmamataas ng tao. Mahal. Yan ang gawain ng kaaway since the beginning of time to rebel against God. Isa lang ang dapat itanyag ang pangalan. There's only one name that must be worshipped and must be glorified. Isa lang ang pangalan na dapat itaas, walang iba. The name of God, the name of Jesus Christ. Sabi naman sulatan, there's only one name given among men whereby we must be saved, but the name of Jesus. Isang pangalan lang ang binigay sa ilalim ng langit para maligtas sa mga tao. At ang pangalan na yan ay Jesus Christ. Malakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! So, gano'n na gano'n ang mayayari. Gaano ka totoo ang banang kasulatan at gaano ka totoo na tayo na sa huling mga panahon. Dahil yung rebellion doon sa Tower of Babel, na yung mga tao gusto nila maging famous. They want their own name. Gusto nila magkaroon ng pangalan. Gusto nila maging tanyag. Gusto nila magkaroon ng tower na abot sa langit. Yeah? Ganun yung mayayari sa huling panahon. Magkakaroon ng isang gobyerno at i-reject ang gobyerno ng Diyos. But any endeavor of man, any endeavor of the enemy to exalt His name will not prevail. Dahil isa lang ang magtatagumpay. Isang pangalan lang itaas. In that day there should be one name, and that name is Jesus Christ. Hallelujah! Praise the Lord! Second Thessalonians chapter 2 verse 3. Ibasa mo na yan bago natin tuloy. Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 2, ang talata po ay 3, minamahal. Huwag kayong padaya kaninuman sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating, maliban nang dumating mula sa pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. So, ulit-ulit natin binabasa yan, simula sa uno ng Kalawang Thessalonica 2. Ang tinutukoy talaga yan, the rapture, the gathering together of the saints, ang pagdagit ng mga banal, yan tinutukoy. But before it happens, bago mangyari yan, yan ang sinasabi. Before the rapture will take place, bago dagit ng mga banal, ito muna mayayari. Verse 3, huwag kayong padaya kaninuman sa anumang paraan, sapagkat ito hindi darating maliban ang dumating mula ang taliwakas. Sa English, except there come a falling away first. The rapture, malalaman mo na malapit na dahil mayroon mo ng rebellion na mangyayari. Rebellion.
At mahayag ang taong makasalanan ang anak ng kapahamakan. So, sino yung tinutukoy na taong makasalanan? Yun po yung hayop na mayroong numerong 666. Na magpipilit sa mga tao. He will command all the people of the world to take the mark on their name, on their foreheads, or in their right hand. Pipilitin lahat ng tao, minamahal, tatakutin. At ang tao na yan, sabi ng Biblia, ang kanyang numero ay 666. That is the number of Satan. Kaya malaman natin na we are already in the end time. Nasa huling panahon na tayo sapagat nandyan na. Amen? Praise the Lord. Anong sabi dyan sa Revelation chapter 13 verse 12? Apocalypse 13 verse 12. At kaniyang isinasagawa ang buong kapamahalaan ng unang hayop sa kaniyang paningin. At pinasasamba niya ang lupa at ang nangananahan dito sa unang hayop na gumaling ang sugat na ikamamatay. We are discussing it over and over again para maintindihan natin, nila mahal, para hindi tayo manglupaypay dahil ang ating inspiration, ang ating mapalad na pag-asa ay walang iba kundi ang pagbabalik ng anak ng tao. The glorious appearing of the Son of Man. The second coming of Lord Jesus Christ. That is our blessed hope. Yan ang ating mapalad na pag-asa. Amen? That is our blessed hope. Yung malalhating paglitaw, pagbalik ng ating tagapagligtas, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon Jesus. Amen? Ano sinabi dyan? Sa binasa natin. 13:12. At kaniyang isinasagawa ang buong kapamalaan ng unang hayop sa kaniyang paningin at pinasasamba niya ang lupa at ang nangananahan dito sa unang hayop na gumaling ang sugat na ikamamatay. So sa Revelation 13 verse 1, ito yung unang hayop. Nakita sa pangitain ni Juan yung unang hayop. Kasi yung lilitaw sa ating panahon, yan na po yung tatawag na ikalawang hayop. Mayroon pong unang hayop. Kailangan balik-balikan natin ito para malaman natin saan na tayo ngayon. Amen ba? Sabi dyan, sa 13:1, and I stood upon the sea and saw a beast rise up out of the sea. Yan. At siya'y tumayo sa buhangina ng dagat at nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo. At sa kanyang mga sungay ay mga 10 diadema at sa kanyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. Tuloy-tuloy. Verse 2. At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo. Tanda natin na mahal, mamaya. Huwag niyo kalimutin para mabasa natin mamaya, ano yung unang hayop? Ano yung unang Antichrist? Yan ang ibig sabihin. Ang unang hayop ay katulad ng isang leopardo. At ang kanyang mga paa ay gaya ng sa oso. At ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. At ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapahamalaan. Tanda natin, pag dragon, ang tinutukoy po dyan, walang ibang kundi si Satan. The dragon is no other than Satan. At nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay. At ang kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling. At ang buong lupay nang gilala sa hayop. So the first beast is katulad ng leopardo, may bibig katulad ng leon, at ang paa katulad ng oso. Ano yan? Ano yan? Ano yung hayop na yan?
So ang sagot na nandyan din sa Biblia, sa the book of Daniel, chapter 7, verse 2 up to 7. Kindly, pakibasa. Pakibasa. Daniel 2, 7, 2 hanggang 7. Yan po yung unang hayop. Dito po sa Daniel, kapitulo po 7, ang talata po ay 2 hanggang 7. May nakita ako sa aking pangitain sa kinagabihan at narito ang 4 na hangin ng langit ay nagsisihihip sa malaking dagat. At 4 na malaking hayop na magkakaiba ay nagsiahon mula sa dagat. Ang unay gaya ng leon at may mga pakpak ng agila. Aking minasdan hanggang sa ang mga pakpak niya ay nahugot at ito'y nataas mula sa lupa at pinatayo sa 2 paa na gaya ng isang tao at puso ng tao ang nabigay sa kanya. 5. At narito ang ibang hayop na ikalawa na gaya ng isang uso at lumitaw sa isang tagiliran at 3 tadyang ang nasa kaniyang bibig sa pagitan ng kaniyang mga ngipin at sinabi ng mga ito ang ganito sa kanya, bumangon ka, manakmal ka ng maraming laman. 6. Pagkatapos nito'y tumingin ako at narito ang iba, gaya ng isang leopardo na mayroon sa likod niyaon na 4 na pakpak ng ipon. Ang hayop ay mayroon ding namang 4 na ulo at binigyan siya ng kapangyarihan. Pagkatapos nito'y may nakita ako sa pangitain sa gabi at narito ang ika-4 na hayop, kakilakilabot at makapangyarihan at totoong malakas at may malaking mga ngiping bakal na nanakmal at lumuluray at niyuyurakan ang ng kaniyang mga paa ang nalabi at kaiba sa lahat na hayop na una sa kanya at siya'y may 10 sungay. Nandyan din po yan sa panaginip ni King Nebuchadnezzar, yung malaking revolto na panaginip niya na ang ulo ay ginto at ang balikat ay silver at ang tiyan ay tanso at ang paa ay bakal. Ito naman ang nakita ni Daniel sa kanyang pangitain. Ito po ay mga kaharian. Amen? Praise the Lord. Mga kaharian po yan. Sa Biblia kasi sa mga tungkol sa mga propesya, pag sinabi mga hayop o beast, tumutukoy sa mga kaharian. Ayan. Yung leon, yun pong kaharian ng Babylonia. Alam natin sa world history, alam natin yan. Then yung oso, yan pong kaharian ng Medo-Persia. Atong leopardo ay kaharian ng Greece. Ang namumuno sa Babylonia, walang iba si King Nebuchadnezzar. Ang namumuno ang hari sa Medo-Persia namumuno sa Medo-Persia, walang iba kundi si Cyrus II and Darius the Great. Dalawa yan. Then leopardo, walang iba namumuno si Alexander the Great sa world history. Then, ika-4 na hayop, yung pinaka-mabagsik lahat, yun po yung Roman Empire. Ang namumuno, walang iba kundi yung 2 paa na bakal, 2 paa yan, 1 bakal, Roman Empire, si Julius Caesar Augustus, na ikalawang hita ng paa na panahit ng Nebuchadnezzar, yan po si Constantine the Great. Lahat po yan ay wala na. Wala na yung beast na yan, wala na yan. Yun po mga antichrist lahat yan. Wala na. Ngunit, anong sabi sa Revelation 13:12, kanina binasa natin, at nakita ko
and exercised all the power of the first beast before him, and caused the earth and them which dwell therein to worship the beast, whose deadly wound was healed. Yung ikalawang hayop ngayon sa ating panahon ay kanyang ipagpapatuloy yung inumpisahan ng unang hayop, unang Antichrist. At paluluhurin niya lahat ng tao, kanyang pasasambahin sa unang hayop. Ipapatuloy niya anong sinimulan. Nung unang hayop, the first beast, whose deadly wound was healed. Ng kanyang sugat ay gumaling. Malakpakan natin, malapino. Yung kingdom, isorti na lang natin para maintindihan nyo mabuti. Yung unang tinutukoy na beast, yung Antichrist, yun na po yung King Nebuchadnezzar, Babylonian Empire. Then, there's Cyrus the Great, the Medo-Persian Empire. Then, Alexander the Great, the Grecian Empire. Then, ikaapat na kingdom, Roman Empire. Yun ikahuli sa panahon na yan. Pero sabi doon, yung ikaapat na kingdom, gumaling ang sugat, nasugatan. Bumagsak na ang Roman Empire, ngunit nasugatan, bumagsak, ngunit muling gumaling ang sugat. Ibig sabihin, muling na-revive, muling nabuhay. Hallelujah! Praise the Lord! The Roman Empire is being revived in our time. Na-revive na po yung Roman Empire. Bumalik. Nawala na yung Roman Empire, Alexander the Great, o Julius Augustus Caesar, Constantine the Great sa world history, nawala na ang Roman Empire. Ngunit, sabi ng Biblia, yung sugat ay gumaling. Muling nagpatuloy. Sa paanong paraan nagpatuloy ang Roman Empire? Sa magitan ng papacy and United Nations in our time. Nagpatuloy ang Roman Empire sa magitan ng papacy. Pag sinabing papacy, alam naman natin anong papacy. You know, religion na Catholicism, that is papacy. Yun ang pong tinutukoy. Nagpatuloy, nawala yung Roman Empire, pero yung influensya nila nandito pa rin sinusunod ng mga tao sa magitan ng papacy and United Nations. Everybody praise the Lord. Hallelujah! So napakalinaw, minamahal. Nawala yung Roman Empire, ngunit nagpatuloy sa magitan ng religion, the Catholic religion, and United Nations. Di ba alam United Nations? Nakita niyo yung logo ng United Nations, di ba? Nakita niya? Logo, sino nakakita ng logo ng United Nations? Hindi na nakita? Tingnan niyo. Mayroon pong laurel. Dahon ng laurel yung logo ng United Nations. Noong araw, pag ang isang emperor ng Romano ay ilalagay o iboboto, pag siya inilagay na sa kapangyarihan, lalagyan po siya ng korona ng laurel. Amen? You read the world history. Ngayon po, yung United Nations, ang logo po ay laurel. So sila po nagpatuloy ng Roman Empire. Kontrolado nila lahat. World Health Organization, sa kanila lahat yan. Ano sabi niya? Para dayain ang mga tao. Pero, pinagpala tayo sapagkat nakasumpong tayo ng katotohanan. Nakalabas ka sa daya ng Antichrist. We have been set free from the deception of the enemy. Kaya sabi niya, lumabas ka dyan, aking bayan, para hindi ka madamay ng kanyang salot. Sapagkat ang Antikristo na yan, isang araw sila ay tutupukin at paparusahan. Kaya lumabas ka, anak ng Diyos, huwag kang sumama sa sistema ng Antikristo. Do not join the system of the Antichrist that is being implemented today. Nandito na ngayon sa ating huling panahon. Kindly read
The book of Revelation chapter 17. Apokalipsis 17:8. Dito, 17, tama. 8 hanggang 10. 8 hanggang 10. At ang hayop na nakita mo ay naging siya at wala na, at malapit nang umahon sa kalaliman at patungo sa kapamakan. At silang mga nananahan sa lupa ay manggigilalas na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula nang itatagan sa libutan. Pagkakita nila sa hayop kung paano naging siya at wala na at darating. Narito ang pag-iisip ng may karunungan. Ang 7 ulo ay 7 bundok na kinaupuan ng babae. At sila'y 7 hari. Ang 5 ay nangabuwal at isa ay narito. Ang isa ay hindi pa dumarating. At pagdating niya ay dapat magtagal ng sandaling panahon. Amen. Ayan, minamahal na pakalinaw. Kung babasa natin sa umpisa, pinakita kay Juan ang mayayari sa huling panahon. Anong tinutukoy ng huling panahon? Sa ating panahon. Pinakita. At siya'y namangha. Hindi niya kalain. Hindi niya kalain na yung pinakita sa kanya, ayun pala yung maghahari sa mundo, nakalaban ng Diyos. Hindi niya kalain sapagkat ginagamit din ang pangalan ng Diyos. Kaya, nagtaka siya. Sabi nga dyan, sa 7, and the angel said unto me, wherefore didst thou marvel? Bakit ka nanggilalas? Sasabihin ko sa iyo ang hiwaga ng babae at ang hayop na sinasakyan niya na may 7 ulo at 10 sungay. So yung babae tinutukoy, walang iba. Ito palit-ulit na natin pinag-aralan para lalo natin maintindihan. Yung babae yung tinutukoy, walang iba kundi ang tinutukoy ay yung church. The religious system all over the world. Yun po yung Roman Empire na nawala at pinagpatuloy ng religious system. Yan po yan. Kaya Roman din ang tinawag. Roman Catholic din eh. Yung din eh. Kaya nga Roman eh. Kasi Roman Empire ang pinanggalingan. Ni-revive lang. Kasi nawala na yung imperyo, yung kaharian, pinagpatuloy through religion. At ang hayop na nakita mo ay naging siya at wala na. At malapit nang umahon sa kalaliman at patungo sa kamamakan. At silang mga nananahan sa lupa ay manggigilalas na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula nang itatagan sa libutan. Pagkakita nila sa hayop kung paano naging siya at wala na at darating. Kaya, yung hayop daw, siya, naging siya. Siya, wala na at darating. Nawala yung imperyo ng Roma, ngunit darating, na-revive. Yan po ang ibig sabihin. Hindi siya, hindi siya, ngunit siya. Nasugatan, gumaling. Nawala, bumagsak imperyo, ngunit nagpatuloy sa ating panahon through religion. Malakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Verse 9, ano sabi dyan? At narito ang pag-iisip na may karunungan. Ang 7 ulo ay 7 bundok na kinaupuan ng babae. Ang tinutukoy ng babae dyan, wala iba kundi religious system in our time. The Roman Catholic system in our time. Yan po tinutukoy dyan, na babae. Doon man tayo sa 9. Doon man sa 9. The 7 heads are 7 mountains. Balik po natin sa 9. Ang 7 bundok ay, ang 7 ulo ay 7 bundok. Narito mag-isip na may karunungan. Yung babae kasi, minamahal, sabi sa naunang mga talata, ay kinakanlong ng hayop na may 7 ulo
Ang 7 ulo ay 7 bundok na inaupuan ng babae. So, alam natin sa world history, the Vatican City is the city of 7 hills. Amen? Ang Vatican City that is located in Rome ay 7 bundok yan. Nasa nakaupo yung religious system all over the world na kumukontrol sa mundo. Yan po yan tinutukoy. Vatican City is the city of 7 hills. Hayagan niya sinapangalan ng pastor nung araw pa. Sa world history, 7 bundok yan ng Vatican City. Pinatag yan. At doon itinayo yung kanilang headquarters sa Vatican. Diyan daw naupo ang babae. At dalawang meaning. 7 bundok at 7 kaharian. Literal. 7 bundok sa kasalukuyan at pati nakaraan, 7 kaharian ang tinutukoy. Ayan, sa 10. Yan po sa 10. Tuloy natin sa 10. At sila ay 7 hari. Ayan. Yung 7 bundok, sumusimbolo ron sa 7 hari. Ang 5 ay nangabuwal. Wala na yung 5 kaharian. Wala na. Anong tinutukoy? Balikan ulit natin. Wala na siguro King Nebuchadnezzar, wala na yung Babylon Empire, Babylonian, wala na yung Medo-Persian Empire, Darius o Cyrus II. Wala na ang Grecian Empire, Alexander the Great. Wala na rin ang Roman Empire, dalawa. The Eastern Roman Empire and the Western Roman Empire. So 5 ang kaharian yun. Babylon, Medo-Persia, Greece, Roman Empire, Eastern and Western. So, 2 yan. Yan sinasabi yan. Kaya 5. At sila ay 7 hari. Ang 5 ay nangabuwal. Wala na yung 5. Amen ba? Nasusundan ba natin, minamahal? Bible study tayo kaunti, minamahal. Para malaman natin na talagang nandito na tayo sa huling panahon. Amen? 5 hari, wala na. At ang isa ay narito. Isa na lang nagpatuloy. Ano yung isa nagpatuloy? That is the revived Roman Empire. Yung nagpatuloy ngayon, yung religious system. Wala na sila. Nagpatuloy ng kanilang pagre-rebelde o paglaban sa Diyos, yung religious system na nagkunwaring maka-Diyos. Alam na natin sino yan. At ang isa ay hindi pa dumarating. At pagdating niya ay dapat magtagal na sandaling panahon lamang. So ano yung 7 kaharian? Ang ika-6 ay nandito na. The religious system, the Roman Catholic system, that is religious system. Yung babae na nakaupo, yan ang kanilang pinaka-headquarters. And they are controlling the world. Lahat ng tao ay sumasamba sa kanila. Sumusunod mga hari, mga presidente, lahat. Halos lahat. Pero yung mga pangalan na isinulat na mula pa nung itatag ang mundo, iniwalay. Sino yan? Kayo, tayo. Iniwalay sa sistema. At balang araw, usigin tayo, minamahal. Usigin, himiwalay. Pero, hindi nila kaya lupigin ang mga tinawag ng Diyos sa katotohanan. Hindi sila magtatagumpay. Sabi ng Biblia, upon this rock I will build my church. We are the church, and the gates of hell shall not prevail against it. Laban sa iglesia, hindi kaya ng pintuan ng Hades. And we are the church of the living God. At may taong ginamit ng Diyos para itatag ang iglesia sa huling kapanahunan. Walang iba ang ating mga pastor. Ginamit, the man of God in the end time, ginamit para mabuo ang iglesia na lalaban sa Antikristo. Minamahal, hallelujah, matagumpay at pagmamala na buhay na walang hanggan. Yan ang totoong iglesia. Malinaw palagi sinasabi natin mga pastor, huwag kayong matakot. Hindi kaya ng demonyo ang tunay na iglesia ng ating malapay. Yung nga lang, usigin ang iglesia sa huling panahon. Usigin. Pero, hindi magtatagumpay.
Magpapatuloy ang iglesia hanggang sa kunin, dagitin ng ating mahal na Panginoon. Hindi kaya pigilin ang tunay na iglesia ng Diyos na buhay. Hindi kaya pigilin ng sino mang Antikristo sa huling panahon. Sapagkat ang iglesia ay si Jesus Christ mismo nagtayo. Hindi tayo, kundi Diyos na buhay. Yung bato na yan ang walang iba kundi ang Diyos na buhay. The rock. Ang iglesia ay nakatayo mismo sa ibabaw ng bato. At sino ang bato? The rock is no other than Jesus Christ. Hindi pwede banggain ng sino man. Pag bumangga ka sa bato na yan, madudurog ka, sabi ng Biblia. At yung bato na yan, nandito, we are founded on the rock. Sa ibabaw ng bato, ito na iglesia, kaya anak ng Diyos, minamahal. Kahit na maraming pagsubok sa uling panahon, rest assured na ikaw magtatagumpay dahil ang iglesia tinayo sa ibabaw ng bato. Ano po yung tinutukoy na pangpitong kaharian? Ayan, sa verse 10. And when he cometh, he must continue a short space. Wala na yung 5 kaharian. Ang isa naghahari ngayon, the religious system. Then mayroon pa darating na isa. Pero yung isang darating, maikling panahon na lamang. Ano po yung tinutukoy dyan na isang kaharian na maikling na lamang? Yan po tinutukoy na. Ang tinutukoy po dyan ay one world government and religion. Yan pang panghuling maghahari. The one world government and one world religion na isinusulong na ngayon ng Catholicism at United Nations. Sekreto nila sinusulong. Sekreto, pero hayag din. Bulag lamang yung mga tao, mga unbelievers. Bulag. Pero ang mga anak ng Diyos, binuksan ang kaisipan at puso. Amen? Yan ang sinusulong ngayon na anytime mag-take effect. The one world government and religion. May one world religion na ba? Yan ang tanong. May one world religion na ba? Mayroon na. Pinirmahan na lahat. One world religion. Isang araw, i-implement na yan. Pag hindi ka kasama nila, you cannot gather anymore. At ang headquarters, kabubukas lang last week, kabubukas lang ang headquarters ng one world religion sa Dubai. Binuksan yung 3 headquarters nila. Catholicism, Judaism, and Islam. Malaking headquarters sa Dubai. Kabubukas lang. One religion. Magkakaisa na ang Islam, Judaism, then Catholicism. One religion. Nandyan na lahat. Yan ang sinusulong ngayon. Sinasabi dyan na yung isang kaharian darating, ngunit darating sa maikling panahon lamang. Yan po ang one world religion and one world government. Nandyan na. Ibig sabihin yan, na mahal, isang kandali na lamang at ang church, ang iglesia, ay dadagitin na ng ating mahal na Panginoon. Natupad lahat ang mga hula sa Biblia regarding the end times. Natupad lahat. Kaya patuloy, kaya sabi ng Biblia, ang pagbalik ng anak ng tao, katulad ng panahon ni Noah. Yung mga tao, they are confident na akala nila hindi pa mangyayari. Akala nila hindi pa darating yung dilubyo. Kasi pag naghari na yan, dilubyo yan. Sa mundo, wala ka na, hindi ka na makabili, hindi ka na maka-travel. You cannot buy and sell anymore pag naghari sila. Pero bago lubusan, lumala yan, the church will be taken away in the rapture. Hallelujah! Praise the Lord! Yan ang mga salita ng katotohanan na mahal. Hindi po mababago yan. Yan ay magaganap anytime now! Amen? Wala na po makahadlang yan. Nobody can hinder because that was the program of God in this earth. Nakaprograma yan. Pero tayo, before it happens, will be taken up in the rapture. Bago dumating ang kapighatian na yan, ang anak ng Diyos, kukunin at magmamana ng buhay na wala hanggan.
Nandyan na lahat, minamahal. Nandyan na. The one-world government and one-world religion ay pinupusto na nila ngayon. Nandyan na lahat, minamahal. In fact, marami ng presidente nag-announce sa buong mundo na one-world religion na. Nakita ko mismo. Nag-announce sila. We are already one world government. Pero hindi pa nag-effect sa lahat. Pero bago yan, lumala yung kapighatian, minamahal, nagpala tayo, dadagitin na ang tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Verse 11, Revelation 7:10. And the beast that was, and is not, even he is the eighth, and of the seven, and goeth into perdition. At ang hayop na naging siya, ayun, Antichrist, naging siya, nawala na sila, at siya rin ikawalo, at siya'y sa pito, at siya'y patungo sa kapahamakan. Nawala, lumitaw, ngunit papunta sa kapahamakan. 12, ano sabi dyan? At ang 10 sungay na iyong nakita ay 10 hari. Yan po sinisimbolo na panaginip na King Nebuchadnezzar, yung paa, natural paa, 10 daliri, 10 hari at tinutukoy. Yan sa Daniel. Na hindi pa nagsisalanggap ng kaharian. Yan po ay mangyayari lamang, yung tatanggap nila kayo ng kaharian during the greatest tribulation. Yung sobra ng kapighatian. Yan po ay mangyayari. Ngunit ang iglesia ay wala na po dito. Palapakan natin, malapayan ako. Amen? Nandyan na ba yung 10 kaharian? Panay ang meeting nila. Panay ang meeting. I have the documents. Panay ang meeting nila, yung mga elite people. Panay ang meeting nila. At baka yung pinag-meetingan nila, hinahati nila ang buong mundo ng 10 rehiyon. Yan pa sabi nila nakasulat kasi. Yung 10 daliri ng paa ay 10 kaharian. Hindi pa sila magsisitanggap ngayon. Pero after the rapture, yan po ay mangyayari. Datapot, magsitanggap sila ng kamamalaang paghahari sa isang oras na kasamang hayop. Ikukontrol na lahat ng Antikristo ang buong mundo sa isang oras lamang. Ibig sabihin, isang oras, ibig sabihin, maikling panahon lamang. Bakit maikling panahon? Sa Biblia kasi, 3 taon lamang at kalahati sila maghari. Pero lahat sila, sa Biblia, patungo sa kapahamakan. Dahil, after the rapture, minamahal, maghari sila dito. Then, babalik muli ang mga Pinoon, sabi ng Biblia, after ng kahirapan, after the tribulation, babalik ang mga Pinoon at maghari sa mga mundo. Tutupukin lahat ang kaharian ng Antikristo. At maghari kasama ang mga banal 1,000 taon. Sino ang kasama? Yung church. Tayo na nasama doon sa rapture. Babalik muli para maghari dito sa sanlibutan. Palapakan natin mga Pinoon. Amen? So tiis-tiis mo lang magsubok, minamahal. Dahil dito usigin tayo. Ngayon, usigin tayo. Pero pagdating ng araw, yung mga naghari-harian ay alisin ng Diyos at patungo sa kapahamakan. Pero yung mga nagtiis na rapture, pagbalik, sila naman ang maghari. Tayo ang tinutukoy. Kasama ang hari na mga hari. Walang iba, kundi ang ating mahal na Panginoon. And Jesus Christ will reign forever and ever. Kasama ang mga banal. Yan po ang sequence sa Biblia. Wala na makakapigil yan. Wala na makapigil. Papasok na tayo dito. Nandito na tayo. Pumasok na tayo sa kahirapan. Pero bago lumala yan, minamahal, dadagitin na ang mga banal. Yan ang mga pangako ng mga Pilipino na hindi mababago. Yan ay matutupad at matutupad. Walang pwedeng pumigil. Hindi mapipigilan ng sino man. Kaya nga, ngayon, ang mga pinili ay iniipon na ng ating mahal na Panginoon. Tinatawag na. Yung mga pinili, bago likhain ang mundo, tinatawag na sa ating kapanahunan. Amen? Sa praise the Lord! Nandito, may baguhan dito. Bible study natin doon sa Bukawe.
Nandito kasama natin sila, Mami Fe. Mami Fe, taas ang kamay. Nandiyan ba kayo? Ayan. May kasama sila noon, yung Bible study sa kanila, kasi mga apartment yun ni Mami Fe, doon tayo Bible study. Marami nag-uupa doon. 3 palapag, yun doon tayo sa baba. Nung nag-Bible study tayo ng Webes, meron silang bago kasama. Nandiyan ba yung bago niyong kasama? Oh, giniginaw. Giniginaw sa aircon. Nasa labas, yung iba naman gusto pumasok, gusto maginaw. Iba naman nasa loob, gusto lumabas para mainitan. Di ba? Anong sabi nung baguhan doon? Bago lang. Narinig na yung Bible study natin. Sabi ng boses, narinig niya, sumama ka doon sa baliwag, magpabautismo ka. Kaya sumama. Ang mga pinili ng ating mga Pinoon ay tinatawag na, bakit nandito na tayo sa huling panahon? Yung mga Christians, warak ng Diyos na nanlupaypay, nanlamig, iba tumalikod sandali, binabalik na rin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Yung mga nanlupaypay, na-discouraged, unti-unting binabalik man na Panginoon sapagkat sila ay mga tunay na anak ng Diyos. Yung mga tunay na may binhi ng Espiritu Santo, may binhi ng Diyos, ibabalik at ibabalik sa mahal na Panginoon. Babalik sa pagpupuri, sa paglilingkod, bago dagitin ang mga banal. At yung mga nananatili, minamahal, hindi ka na mawawala. Patuloy ka lang magpuri, patuloy ka sumamba, minamahal. Tuwing may gawain, pumunta ka, minamahal. At sigurado yan, kasama ka sa rapture. Amen? Narinig yung pangaral natin, mga pastor? Maging matapat kayo, lagi kayong dumalo para kasama ka sa rapture. Hindi ko pangaral yan. Pangaral yan ating mga pastor. The man of God. Pag ang man of God nagsalita, yun ay galing sa Diyos mismo. Galing sa puso ng ating mga Panginoon. Amen? Sundin natin. At tayo ang makikinabang. Nandito na tayo sa katotohanan, minamahal, ang gagawin mo lamang magpatuloy, maging tapat sa lahat ng bagay. Hallelujah! Laging dumalo sa gawain sa agad. Babalik siya. Kasalukuyan tayo nagkakatipon. Sabi naman sa sulatan. Kasalukuyan nagkakatipon ang anak ng Diyos bago sila balikan ng ating malapinoon. Very clear in the Word of God. Kaya minamahal, patuloy tayo na magpuri, patuloy tayo panalangin, patuloy tayo manalangin, patuloy tayo mag-share ng gospel. Maraming pagsubok sa atin. Mahal, patuloy tayo. Hindi tayo magpahadlang sa mga pagsubok. Amen? Magpanalanginan tayo sa isa't isa. Sabi ni Pablo. Si Pablo, apostol yan. Pero sinabi ni Pablo, pray for us. Sabi ni Pablo, ang aming mga kahirapan, ginagawa namin yan, alang-alang sa manak ng Diyos. Sabi ni Pablo, ha? Yung kahirapan ni Kristo, sabi ni Pablo, the suffering of our Lord Jesus Christ, we are continuing it. Pinagpapatuloy namin alang-alang sa iglesia. Tayo tinubos na ng ating mahal na Panginoon. Pinaghirapan tayo ng ating mahal na Kristo nung siya nagkatawang tao. Hindi basta-basta ang hirap na kanyang dinanas para tayo'y matubos. At nandito na nga tayo, tinubos, nagsama-sama. Pinili, hiniwalay sa sanlibutan. Pero sabi ni Pablo, ipagpapatuloy namin ang kahirapan ni Kristo sa iglesia. Tira mo? Pinagpapatuloy daw ng mga lingkod ng Diyos ang kahirapan ni Kristo. Hindi sa Biblia mababasa natin. Ang ating mga Pinoy naghirap. Ngunit yung kahirapan niya, pinagpapatuloy ng mga lingkod ng Diyos. In our time, sa pangunguna ng ating mahal na pastor. Hindi basta-basta ang hirap na dinanas sa ating mahal na pastor. Bakit nangyari yan? Para ipagpatuloy yung sinimulan na atong sa Kristo na kahirapan alang-alang sa kanyang iglesia. Kailangan may nagtitiis. Sa Biblia nakasulat yan. Kaya nga, dobling pag-alang binibigay natin sa ating mga pastor. Kasi hindi basta-basta. Yung pagtitiis na ginawa, bakit ginawa niya yun? Kasi pinagpatuloy ang pagtitiis ng ating marapin Jesus para sa iglesia. Ha? Ang unang tiniis na ating mahal na Panginoon ay siya'y nabayubay sa krus. Hindi basta-basta. Namatay siya para sa iglesia. Para ang iglesia ay lumitaw.
Hindi magkakaroon ng iglesia kung walang dugo na nabuhos sa krus. Walang ipanganganak na iglesia. Wala tayo kung walang nabuhos na dugo sa krus ng Kalbaryo. Wala naghirap. Then after that, nandito na tayo. At mayroon pa rin magpapatuloy na magtitiis. Sino yan? Ang man of God. Magpapatuloy. Ang mga lingkod ng Diyos through sa pangunguna ng man of God. Yan po nakasulat sa Biblia. Kaya magpanalangin tayo. Kami ang trabaho namin. Sabi mo na, Pastor, kaya kayo nagpupuri dyan. Nandiyan kayo sa mga outreach, sa mga outreach ministries. Nandiyan kayo para ipagpatuloy, ipanalangin ang mga kapatiran. Of course, ang mga pastor ang muna. Pero sabi ni Pablo, pray for us. Ipanalangin nyo rin kami. Amen ba? Minamahal? Bakit? Kami ang number one attack ng kaaway kasi nga kami lagi na nanalangin. So kami number one attack. Amen? Number one attack ng kaaway. Pero kahit anong atake ng kaaway, hindi pa rin siya magtatagumpay. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Ito mga workers na nakarang araw, na food poison kami dito. Marami mga workers na food poison. May nagbigay dito ng pagkain. Yung pala may lason. Hindi naman sinasadya. Meron isang worker lumapit sa akin. Sabi, pinihans mo ako. Hindi na ako doon pupunta sa pag-check. Pinihans natin. Lumahal. Sabi niya, biglang nawala yung lason. Totoo ang bala kasulatan. Hindi naman masama rin punta ka sa magpatingin ka. Hindi naman masama yun. Hindi naman kasalanan din. Pero pag malakas ang panampalataya mo, mas makapangyarihan ang ating mga po. Di ba? Kaya, yung mga attacks ng kaawayan para discourage, iwasakin ang mga nananalangin. Pero hindi kaya. Magtatagumpay ang ating mahal na Panginoon. Amen? May tumawag sa akin isang araw, doon daw sa probinsya nila. Kasi nabalitaan niya yung nangyari dito. Sabi, kuya, dito sa amin, yun, nakakain ng pagkain na yun. Mga estudyante, talagang halos lahat naubos sila. Iba, di na nakadating sa ospital. Iba nasa ospital na, pero nawala pa rin ang buhay. Napakadami estudyante, nakakain ng pagkain na yun. Kamuting kahoy. Nakakain. Pero dito, marami nakakain. Mahal, iningatan ng ating mahal na Panginoon. Ingat din tayo sa mga pagkain. Amen ba? Namahal? Ingat tayo. Katulad yung kamuting kahoy, namahal. Ako, marami na ako kumain yan. Nakakalason pala yun, lalo yung mga stock na. Yung nahukay pala ng binigay dito, nahukay, mga patay na pala ng kamuting kahoy, yun matatanda na, naninilaw na. Yun ang ibigay dito, kinain. Pero bago mangyari yan, may lumapit sa akin na bata, yung nagsusuka na yung mga kasama natin, lumapit sa akin na bata, kuya, kahapon na naginip ako, marami raw dugo rito. Nag-warning naman ang Pinoon, ibig sabihin may pagsubok na rating. Pero salamat sa pangunang natin, pangunang panalangin ng mga pastor, wala po napahamak na isa. Lahat po ay pinagaling ng ating malatay. Hallelujah! Praise the Lord! Nagtaka ko bakit itumawag sa akin, alaman niya, taga-probinsya, sabi niya, pinagpala kayo kuya. Dito sa probinsya namin, mga bata, nasa ospital na, namatay pa sila. Nasa ospital na yun, ha? Namatay sila sa tindi ng effect ng poison. Galing doon sa pagkain. Nasa ospital na sila. Pero dito sa atin, bago yung iba nagpa-check, pinagpirimo na natin, nilihas natin sa sakyan. At salamat sa mga Pinoon, wala po napahamak. Sandali lamang sila po ay nakarecover. Jesus Christ is alive. Hallelujah! He is the greatest physician. Amen? Hallelujah! Eh, yun ay pagsubok lamang. Kaya nga, sabi nga ni Pablo, pray for us eh. Panalangin nyo rin kami. Kasi, minsan kami, kulang na sa kain, kulang sa exercise, eh minsan humihina yung katawan. Pero, kahit mahina ang katawan, na mahal, pero laging malakas ang espiritu. Amen ba? Mahal? Kaya, pero nakita ko pa rin himala.
May nagpa-pray sa atin, so lang daw naman na pastor, instant, nawala yung lason sa kanya. Pinakita lang ng Diyos na totoo yung gawain na itinatag niya through the prayer of the man of God, ating mga pastor and family. Totoo yung gawain. Hindi panlupa, kundi panlangit. Hallelujah! Praise the Lord! Yan sabi ng mga pastor, lagi sinasabi nung araw po, darating ang Antichrist at pipilitin kayo, pipilitin tayo na magpatatak. Pero sabi ng pastor, maging matapat ka lang sa lahat ng bagay, lagi kang sumamba, kasama ka sa pagbabalik ng ating manapin. Habang tayo maawit, minamahal, as we sing the song, bago tayo manalangin sa ating mga kailangan, maawit muna tayo. Muling awitin para sa ating manapin. Pangako, habang inawit na itanawitin ito, hallelujah, minsan na pa tayo magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Na siyang ating sandigan sa lahat ng panahon. Kahit kailan hindi tayo pababayaan. Marami man tayo mga pagkakamali, pagkukulang. Pero isang na bagay, pag tayo nagsisisi, bumabalik na sa atin ang kapangyarihan at proteksyon ng ating mahal na Panginoon Jesus. Tingnan natin palagi ang kanyang pangako sa atin. The promises of Lord Jesus Christ. Doon lagi tayo tumutok. Hindi masama mabuhay sa mundo. Mabuhay ka dito kung gusto mo. Pero, huwag mong pabayaan, una sa lahat, ang pagsunod mo sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Pangako, habang inaway tayo, pawitin ito. Hallelujah. Pangako, sabi ni Jesus, sabi ni Jesus, bakit ay lilipas? Lupa ay walang wawakas, ngunit ang pangako niya kailanman di kukupas. Mayroon siyang mga
Praise the Lord! Hallelujah, precious. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Napakabait ang ating malapinan. Kita tayo nagkukulang, lagi na tayong inaaliw, lagi tayong pinapatawad, sapagkat tayo tunay na pinili ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Ang mga pinili kahit kailan, hindi pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Yung nga lang, lagi kang magpatuloy, magsumikap sa paglilingkod. Hindi ka pababayaan. Hallelujah! Pinagpala ka, nandito ka na sa tunay na gawain ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! God bless you, minamahal. Bago tayo dumako sa ating mga panalangin, ating mga newcomers ngayon na nakadalo, hindi po kayo may gusto bakit kayo nandito. Ang mahal na Panginoon Jesus ang tumawag sa inyo para makarinig kayo ng ebanghelyo ng kaligtasan. Wala na po pinamahalaga sa buhay ng tao ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Kahit lahat ng mga bagay sa mundo maangkin natin, pero mapahamak ang ating kaluluwa ay baliwala. Pero pinagpala kayo, nandito kayo nakarating. Ibig sabihin, dinala ka ng Diyos para magmana na buhay na walang hanggan. Mga baguhan, sundin po niyo isang panalangin. Gusto mo pumunta sa langit, maligtas? Isa lang gagawin ninyo, maniwala kayo sa ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon Jesus. Pag sinabi ebanghelyo, mabuting balita ng Diyos na hindi nakikita sa langit, naging tao ang ating mahal na Panginoon Jesus. Namatay sa krus, nilibing at nabuhay mag-uli. Ang kanyang dugo na banal na buhos, alang-alang sa iyo. Ganyan ang pag-ibig natin malapit. Yan ang ebanghelyo. Maniwala ka dyan na siya'y napakahirap na matay at nilibing at nabuhay mag-uli para tubusin ka, para ligtas ka. Yan, maniwala ka. Ikalawa, kailangan ng pagsisisi. Ang pagsisisi ay pagkamuhi sa kasalanan, pagtalikod sa kasalanan. Ikatatlo, tanggapin mo ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Yung tubig na yan, na yung ilulubog ka dyan, yan po ay nagiging dugo pag ikaw lumulubog. Kaya pag-ahon mo, malinis ka na. Ang tubig, simbolo ng dugo ng ating malapit na Jesus na nabuhos 2,000 taon na nakalipas. Kaya huwag kayong aalis na hindi kayo nabautismuhan para makompleto ang iyong kaligtasan. Ika-apat, tanggapin mo ang banal na Espiritu. Sundin po lang isang simpleng panalangin sa mga ngayon lang po nakadalo. Minamahal, galing tao sa puso po na pananalangin para matanggap ninyo ang banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon Jesus. Dakilang Diyos sa langit, makapahiran sa lahat, mahal na Panginoon. Ako po'y naniniwala na ikaw ang Diyos na nagkatawang tao, namatay, nilibing, at nabuhay mag-uli, alang-alang sa akin. Mahal na Panginoon Jesus, naniniwala ako sa iyong ebanghelyo. Mahal na Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Mula pa na ako'y isilang hanggang sa mga oras na ito. Linisin mo po, mahal na Panginoon Jesus, ang aking puso na marumi sa kasalanan sa mamagitan ng banal na dugo na umago sa krus na ikaw ay napako ng dahil sa akin. Tinatanggap kita ngayon, mahal na Panginoon Jesus, bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, ito ang aking samot dalangin. Amen, and amen, and amen. Dakilang masalangit, sa unang dalangin namin ginagalang mga pastor, mga tumanggap sa inyo sa hapong ito, patawarin niyo po kailang mga kasalanan. Linisin niyo po sila sa magitan yung banal na dugo na umago sa krus na ikaw ay napako ng dahil sa aming lahat. Malapit noon, gawin niyo po silang tunay na Kristiyano. Kristiyano sa puso, sa gawa katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Iligtas niyo po sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Isulat niyo po kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, we pray. Amen and amen. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord!
Tayo panalangin, anumang kailangan ninyo, buhay ang Diyos. Kahit anong kailangan ninyo, kaya ibigay na ating mga Pinoon. Ang lahat ng mga may sakit, ilagay yung kamay sa ulo. Kung wala naman kayo sakit, may problema kayo sa hanap buhay, sa pamilya, kahit anong bagay, sabihin nyo, itaas yung dalawang kamay, at manalangin tayo sa unang daan ng mga pastor. Ngayon din, lulutasin yan ng ating Diyos sa buhay. Ngayon din, gagaling ka. Hallelujah! Praise the Lord! Dakila masalangin sa matamis na pangalan ng aming pinakamamahal na Jesus. So, nang dalangin ng aming ginagalang mga pastor, pagalingin niyo po lahat ng may sakit sa hapong ito. Lahat ng mga problema sa pamilya, sa buhay, kalutasan ng problema, pagkaloob sa kanila, pagpalain mo sila sa lahat ng bagay. In Jesus' name, heal the sick and diseases and solve the problems, O Lord. We pray. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ang aking sinasaway, lahat ng gawa ng kaaway. Demonyo ng cancer, leukemia, diabetes, COVID. Demonyo ng pagkalason. Lumayas ka ngayon din sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Be healed. In Jesus' name. Demonyo ng COVID, cast out. In Jesus' name. Makahirapan mga problema, lumayas ka ngayon din. Panak ng Diyos. In Jesus' name. Be blessed in the name of Jesus. Be blessed in the name of Jesus. Be blessed in the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Nataniwala, pinagpala, pinagaling na sa kamay. Nataniwala, tinanggap ko na. Inamahan. Tayo, sumigaw tayo business. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you po, minamahal. Makabalik po na tayo sa ating mga puan. Sandali, sa ating mga announcement. Ang ating pong church anniversary, looben. So, nang dalangin natin mga pastor and beloved children. Minamahal, second week ng April. Second Sunday po ng April. Ang ating pong 27th church anniversary dito po sa Baliwag, Bulacan. Puri natin malapino at napakarami po nating mga kailangan. April 16 po ang church anniversary ng Baliwag. 27th church anniversary on April 16, 2023. Minamahal, yung ating pong parking, yung alikabok, iba na medyo nasisira yung ating parking dyan. Kaya ipapa-asfalto po natin yan. Pero wala na po kayo lalahangin. Libre na po lahat. Mayroon na po sumagot. Puli natin malapay noon. Amen? Sumula tayo kay Governor Daniel Fernando at nag-reply po siya. Sabi niya, priority, ipapaspalto namin ang inyong parking. Sumagot po siya, may nagpunta po dito na tao niya, sabi niya, kami bahala. Kaya nakalibre po tayo ng asfalto. Yung asfalto na po yan para patira natin, kawawa naman, likabukan kayo dyan. Ang dami lakabok. Kaya medyo nagkamali yung pagsemento dyan nung araw. Ang binili kasi nilang semento, hindi ko naman alam, buhangin ay lahar. Yung lahar pala, minamahal, na ano pala yan, rumurupok, kaya nakakalikabok. Ilahan ang ginamit nila dyan. Hindi na kayo dapat tutong buhangin ang binili ninyo. Hindi ko alam yan. Kaya namumblima tayo. Pero kabaga, nasimento naman natin. Malaking bagay na nasimento natin yan. Dati maputik yan dyan. Pero para malalikabok, ay papaspalto na natin. Sinagot na po ginamit naman na Pinon, Honorable Governor Daniel Fernando. Muli natin mga Panginoon. Amen. At sabi niya, dadala raw siya sa ating church anniversary. Pupunta raw siya dito. Tuwing church anniversary natin po, lagi po yan tumutulong sa atin. Minsan nakakarating pero nagpapadala siya ng pambili ng pagkain, tumutulong, minamahal. Kaya pinagpala yung ating governor. At ng Pinoon is ginagamit sila ng mga Pinoon sa tunay na gawain ng ating mga Pinoon. At ang ating pong pagsamba, tuloy-tuloy po tayo dito every Sunday, Wednesday, and Friday. Marami tayong mga Bible study. Ngayon po, may gawain din po tayo kasabay natin ay ibang mga awit, mga gawa. Wala po dito ngayon dahil kasabay natin ang gawain sa San Ildefonso, Bulacan. Sunday, Friday, and Tuesday, meron po tayong gawain doon. Namahal? Kaya tuloy-tuloy po. Malinaw sa Biblia, ang pagbalik malapit parang wala lang. Parang hindi mo kalain na magaganap. Ganon sa Biblia. Kaya tuloy-tuloy ang ating paglilingkod. Dahil nandito na lahat natutupad ang mga propesiya na we are in the end times. And the rapture will take place anytime now.
Anytime now, minamahal, maganap yan. Kaya, huwag tayong magpalamig-lamig. Pakainit tayo. Babalik tayo. Kukunin tayo. Then, papasok ang kahirapan sa mundo. Sobrang kahirapan. Purihin ang ating malapay noon. At, 29 ba? 29? 29 ng April? Hindi pala 16. Ako, pabago-bago kayo dyan, ha? 29 years. Ay, linawin niyo yung sulat. Akala ko 29. April 29. 29th church anniversary. Nakasulat kasi dito 29. Akala ko April 29. Kaka-announce sulat natin April 16 eh. May sumulat April 29. 29th church anniversary. Ibig sabihin. Linaw-linawan naman natin yung sulat natin pag may time, ha? Linaw-linawan. 29th church anniversary. 29th. Para malinaw. Amen. So, April 16, 29th church anniversary. Amen ba yun, mahal? At tuloy-tuloy natin palambahan, mga Bible study natin, tuloy-tuloy. Mga pagbautismo, minamahal, huwag ko kayo uwi, mga baguhan na hindi ka babautismo. Kailan makompleto ang iyong kaligtasan. Huwag kayo uwi na hindi ka nabautismohan. Dahil yun po ay, yung tubig na yan ang simbolo ng dugo ng ating mga Pinoon. Pag nilubog ka dyan, huhugasan ang iyong kasalanan. Kaya ang pangalan mo ay sulat na sa aklat ng buhay. Amen? Nabautismohan na yung mga baguhan. Hindi pa tayo tapos, nabautismohan na. Amen? At pinagaling na kayo. Kung may sakit kayo, magaling na kayo. Ganyan ka-powerful ang dugo ng ating mahal na Panginoon Jesus. Ganyan ka-powerful ang gospel ng ating mahal na Panginoon. At mamaya, mayroong child dedication after ng closing prayer. Name of the child, Brianna Santa Juana. Mother, Sister Kimberlyn Villafane. Tama ba? Father, Brother Jefferson Santa Juana. Sponsors, Brother Edgar Nicolas, Brother Edgar Nicolas, Sister SP Arcilia, Brother Rap Magaling. Huwag muna uwi, minamahal, yung mag-aalay with the sponsors, huwag muna kayo uwi, minamahal. Puna natin manapino. Wala naman tayo nakalimutan. So, mayroon pa po tayong special offering. Special offering para po sa ating church anniversary. Ang dapat po natin pangailangan, kung mayroon po kayong mga nais itulong sa gawain sa darating na April 16, pumunta lang po kayo sa ating Sisters Information. We need financial, minamahal. At ang Diyos ang mahihipo sa inyo, minamahal, para gamitin kayo para sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya manalangin muna tayo sa ating special offering. Habang nagbibigay kayo, sa malapit niyo po binibigay yan. Hindi po sa tao, hindi sa mga pastor, hindi po sa amin. Ang iyo po pinagkakaloob niyo sa ating malapit. At sigurado yan. Ang Diyos naman ang susukli sa inyo. Pagpapalain ka na, plus, sigurado ka pa sa buhay na walang hanggan. Beloved, Brother Jaime Di Mape, sa ating pananalangin sa special offering, ano po yan natin malapit. Amen. God bless po sa ating bilang Toby. Na mahal, magkaisa po tayo. Opo nga,